Magpapalit ng policy, baka nga yung magpapalit pala ng SEC chairman, di ba? Medyo maaamoy mo na yan. Makikita mo na yan. Bitcoin? Yes. Okay. Bitcoin, yes. Altcoins, I don't know. Okay. Bitcoin, yes. It's still a good buy. Again, kanina in-explain ko na depende yan sa risk tolerance level mo, sa risk profile mo. Ngayon, naintindihan na ng mga viewers natin, di ba, na yung cycle ng Bitcoin, bull and bear cycle every 4 years, and alam na natin na probably 2025 magkakaroon na tayo ng start ng bear market, mag-start na mag-collapse. So, knowing that, if you're going to buy now, kung kaya mong sikmurain yung 70% na bagsak ng crypto, ng Bitcoin, okay yan. Kung naintindihan mo talaga yung Bitcoin, it's like, for me, ano yan eh, basta long-term ka, you'll never go wrong. So, pwede mo talagang antayin. Question lang, no? Like, syempre, may events na yung mga na-mention mo. Pero ano yung mga major events that would make you buy more or make you sell? Is it wars, which ayaw natin? Is it like a change in policy sa US? Anong mga major events that could be a positive sa crypto and negative? All right. So, of course, yung any uncertainty is negative sa crypto. Okay? Be it war, change in policy, anything na hindi na-anticipate. Remember last August, 'di ba, yung biglang nagtaas ng interest rate ang Bank of Japan. Walang nakaisip na nagagawin nila, emergency, biglang tinaas ang interest rate. Then parang nagkaroon tayo ng Black Swan event, 'di ba? So, any uncertainty, ayaw ng market 'yan eh. So, meron talagang short-term bad reaction yung market. So, ako as a market technician, so nakatingin ako lagi sa chart eh. Okay? And I'm following yung cycle ng Bitcoin. So, depende siya kung kailan mangyayari yung event na yon sa cycle ng Bitcoin. Alright? So, for example, last time, no, nung 2020 COVID. Okay? 2020 COVID. So, patapos tayo dun sa bear market, papunta tayo sa halving nun. March, nag-lockdown. May ang halving ng Bitcoin 2020. Collapse yung market. Diba? So, yun yung mga timing na, okay, nag-collapse yung market, malapit na yung halving, malapit na yung bull market. So, you want to buy. Pero, kung halimbawa mangyayari yon na gano'n, nasa peak tayo ng bull market, nasa peak tayo ng bull market, and then all of a sudden, magkakaroon ka ng mga ganong klaseng event, no? Na Black Swan, sabihin natin Black Swan, nasa peak na tayo, nasa tuktok na tayo, all of the signs na sinasabi ko sa'yo, nandiyan na, yung minention ko kanina, no, ng mga signs, nandiyan. Tapos nagkaroon ng negative news. Hindi ako bibili doon. Hindi ako bibili doon. Kasi ang tingin ko doon, magko-collapse yun, dire-diretso pa. Okay? So yun yung tingin ko na naka-base pa rin, yung strategy ko is naka-base pa din dun sa cycle ng market. So yung negative, to answer your question, yung kung ano yung negative event, meron tayo, ito yung recession. Okay, yung isa. Meron pa tayong war dyan sa Middle East, di ba? So hindi pa rin natatapos, war in Ukraine. Although yan, yung Russia-Ukraine is already on the table. Ang hirap i-predict nung mga negative events, except dito sa recession kasi, may mga data kasi na nagsasabi na we're most likely we'll be heading to recession. So may mga data na ganun eh. Pero anything na, let's say, bad event, napakahirap i-predict. So you just have to be ready. Okay? When it comes dun sa mga good, dun sa mga good events naman, of course, change in policy. But ang maganda kasi dun sa good events, ito naman, hindi siya basta-basta nangyayari. Okay? Hindi kasi all of a sudden, bigla na lang may ETF, di ba? Di man ganun eh. So yung mga good events na yan, majority of the time, meron ka ng mga clues.
For example, yung ETF is a good event sa crypto. So, meron ka mga clues na may nilulutong ETF. Right? Magpapalit ng policy. Baka nga yung magpapalit pala ng SEC chairman, di ba? Medyo maaamoy mo na yan. Makikita mo na yan. But then again, I'm not buying just because merong good event. Okay? Nandun pa rin ako sa cycle. Tinitingnan ko pa rin yung overall cycle. And I'm not selling dahil merong good event. So meron na akong set of criteria, set of parameter kung kailan ako magbebenta at kung kailan ako bibili. So but it's not based really on the kumbaga yung good or bad. So yung timing nun, kung kailan siya papasok doon sa cycle, kung maganda yung pasok niya sa cycle, probably I'll buy or I'll sell. Depende sa timing ng event. That's correct. At least it's really based on your conviction on how you see yung, let's say, yung crypto would really move forward. Importante yung yung conviction mo about how much you know about it and how much it can change and add value. We talked about kanina, at least in terms of a year holding period ng Bitcoin. How about sa 10-year holding period? Kasi ngayon, currently, the price of Bitcoin is 60,000, slightly above yung all-time high niya. Do you think it's still a good buy, especially you will hold it for a 10-year period, assuming na ganun ka talaga kabilib sa technology? Okay ba yung 10-year hold period? Is it still a good buy? Bitcoin? Yes. Okay. Bitcoin, yes. Altcoins, I don't know. Okay. Bitcoin, yes. It's still a good buy. Again, kanina in-explain ko na depende yan sa risk tolerance level mo, sa risk profile mo. Ngayon, naintindihan na ng mga viewers natin, di ba, na yung cycle ng Bitcoin, bull and bear cycle every 4 years, and alam na natin na probably 2025, magkakaroon na tayo ng start ng bear market, mag-start na mag-collapse. So, knowing that, if you're going to buy now, kung kaya mong sikmurain yung 70% na bagsak ng crypto, ng Bitcoin, okay yan. Pwede siya. Okay? I'll tell you a story. Meron akong kaibigan na kasama ko sa bank dati. Sabi niya, Gilbert, ano ba magandang bilhin? Nakita niya, nag-vlog ako about stocks. Sabi ko, just buy Bitcoin. Sabi ko, kasi yung stocks, hindi ko mabasa yung kung alin yung companies na okay ngayon, tapos baka hindi na okay bukas, etc. Sabi ko, malaki yung upside, just buy Bitcoin, sabi niya. Tapos, meron siyang, so iniisip niya, saan ba, stocks pa o Bitcoin? Stocks ba o Bitcoin? Sabi niya, hatiin ko na nga lang. During that time, kaputukan ng mga IPOs eh. So, sabi niya, ito, sige, I'll put 50% on Bitcoin and 50% on stocks IPO. Alright? So, ang nangyari, pagbili niya sa 60,000 ng Bitcoin, yun na yung mga sign na sinasabi ko na kapag yung hindi naman nagki-crypto, gustong pumasok. Di ba? O di ano nangyari? Nag-collapse. After a year, collapse yung pera. Nakita niya yung pera niya. From $60,000 na Bitcoin, naging 17,000, 20,000. Di ba? Yung stock na binili niya on IPO price, on IPO price, I think mga 1 peso yata yun. Nag-collapse din. 80%. Si Bitcoin, 70%, 80% nag-collapse. Yung stock sa binili niya, 80% din nag-collapse. So ngayon, fast forward, 2024, after 2 years or more than 2 years, na naipit yung pera niya, hindi niya kailangan yung pera eh. So okay lang sa kanya na matulog yung pera niya doon. Okay, naipit. Nagulan siya, pagtingin niya ng account niya sa crypto, uy, bumalik yung pera ko. Bumalik. 60,000 na. Bumalik yung pera ko. Pagtingin niya ng account niya sa stock market, sabi sa akin, Gilbert, kailan kaya aakyat to? Sabi ko, only God knows. So, that's a funny story, no? Na, kung naintindihan mo talaga yung Bitcoin, it's like, for me, ano yan basta long-term ka, you'll never go wrong. So, pwede mo talagang antayin. So,
again, 10 years down the road, it will be more. Again, sinabi ko nga sa inyo kanina, if the price of Bitcoin today is 60,000, September 2024, it's around 60,000. September 2029, it will be higher. It will be higher. It will not be lower. Okay? Kasi yan yung history, yan yung based on history na ginagawa ng Bitcoin. So another 5 years, so mas mataas pa. So doon ko siya tinitignan. So again, kaya mo bang patulugin yung pera mo? But may advice sa mga ganito, sa mga papasok ngayon. Kasi for sure, marami nang nag-iisip, is it time na pumasok ako or antayin ko na yung sinasabi ni Tito na bear market? Is it time na pumasok ako? Believe me, pagdating ng bear market, hindi ka papasok. Bakit? Kasi pababa yung presyo, matatakot ka eh. Aantayin mo, kasi pag bear market, ganito naman ang nangyayari. Last cycle, no? Every bear market, kahit sa stocks, kahit dito sa crypto, nung nasa 20,000 ang price ni Bitcoin, yung iba are predicting it to go down to 10 and 8,000. 10 and 8,000. So ikaw, na nakita mo yung mga prediction na yun, 10,000, 8,000. Sige, aabangan ko na yung 10,000. Doon na ako. Bumaba ng 15,000 si Bitcoin. Ay hindi, sabi kasi 10,000 eh. Hindi na. Aantayin ko na yung 10,000. And then umakyat na. Slowly, bumalik ng 20, 25, 30. Ikaw naman, teka muna, umakyat na, sayang, hindi ako nakabili. Hindi ka na makakabili. Hindi ka makakabili talaga. Kasi pataas na yung presyo eh. Inaantay mong bumaba ulit. Kasi sabi nila 10,000 eh. So inaantay mo, sige kahit bumaba man lang ulit ng 19, bibili ko. Hindi na bumalik ng 19, dumire-diretso. Hindi na nakabili. So what I'm saying is, if you're planning to enter sa space na to ngayon, simulan mo na with a small amount of capital. Diba? Small amount of capital. Simulan mo na. Kasi pagka nandyan ka na, magugulat ka, ang dami palang pwedeng mangyari. Ang dami palang pwedeng aralin. And then, habang tumataas yung confidence mo sa market, as you go along, habang inaaral mo siya, dun ka nagdadagdag, slowly nagdadagdag. Ngayon, pag inabutan tayo nung bear market, again, 10-year horizon mo, di ba? Nabutan ka nung bear market, confident ka na bilin habang bumabagsak. A lot of my followers, during the height of FTX collapse, 2022, mga ganitong time yon, height na FTX collapse, at around 20,000 Bitcoin if I'm not mistaken, I was telling them, don't forget to buy Bitcoin. Don't forget to buy Bitcoin. Bodega Bitcoin. I was telling them, Bodega Bitcoin. Of course, some nakinig. Ngayon, they are very thankful. Tito G, salamat, ginaid mo kami. Nung natatakot kaming bumili kami. Kasi sabi mo, buy Bitcoin. Yung iba, of course, doubtful. Yung mga kapapasok lang nung time na yon. Hindi bumili. Bumaba pa ng bumaba. Habang bumababa, sabi nila, mali si Tito G. Bumababa pa, bumili na yung iba. Di ba? So hanggang ngayon, wala silang hawak na Bitcoin. Hindi sila nakabili. Kasi inaantay nilang bumaba 10,000, 8,000. So for me, the proper way of doing it is to just do your dollar cost averaging over a certain period of time. Bawal yung all-in.